Isa po sa pinaka-problema, hindi lang dito sa Hong Kong, kundi kahit sa Pilipinas, lahat yan. Kinakailangan mong i-check yung mga agency nyo kung legit yan. Dito sa Hong Kong, even yung consulate natin, nag-a-advise na mag-ingat sa ganito. Kasi, ang daming pangako Ang daming pangako na pupunta ka daw sa Europe, maganda yung magiging sahod and so forth. Pero hindi pagpasok nila doon, turista lang sila, doon pa lang sila maghahanap ng kanilang amo. So, ang dami pong nangyayari, paulit-ulit yang ganyang sitwasyon. Actually, related dyan yung magiging story natin as of now. Meron tayong special guest. Ano pong name nyo? Bibiana po, Pastor. Bibiana. So, Ate Bibiana, gano'n na po kayo katagal na nag-a-abroad? Bali, 16 years na po. 16 years? Opo. Okay, so, bakit ka nag-decide na mag-abroad? Actually, Pastor, yung pag-abroad ko po talaga hindi ko ito plinano or hindi ko pinag-isipan. Mhm. Kasi lang po yung sa sobrang panluluko sa akin ng asawa ko po, Mhm. Pastor. So, basta Okay, nung kapag-isip. nakita ko lang po yung kasama ko, ay kaibigan ko na kumuha siya ng passport, kumuha din po ako. Tapos, noon po kasi, mas mabilis po makapag-apply ng Middle East noon. Nung kumuha po ako ng passport, kinuha po ng agent yung passport ko. Tapos, after In-apply niya na? po, In-apply niya na Opo. and then 1 month lang, alis nakaalis na ka na. po. Opo. Ang bilis. Opo. So, ang reason lang ng nag-abroad ka is basically, grabe yung pananakit ng Hindi po siya nananakit, pero sobra po yung panluloko niya po sa akin. kasi lagi kang linoloko niya. Opo, harap-harapan Pero may po. anak kayo. Mayroon po, 2. Pero taga saan ka ba sa Philippines? Bicol, Sorsogon po. Bicol, Sorsogon. So, and then afterwards, 1 month lang, punta ka na agad sa, Opo. And then pagdating mo sa Middle East, di ba? Opo. Saan bansa sa Middle East? Sa Saudi po, Pastor. Saudi. So, pagdating mo ng Saudi, kamusta doon? Bali, nung una ko pong amo doon, okay naman po, pero panay po kami away kasi silosa po yung amo ko. Naka 5 years po ako sa kanila. And then afterwards, Umuwi po ako ng Pinas tapos nag-apply po ako ulit sa isang agency. Kaso lang po, Pastor, ang sabi niya po sa akin, sabi ko sa kanya, gusto ko po mag-apply sa Qatar. Kaso lang sabi niya po, wala daw po ngayon ng Qatar. employer ng Qatar. Tapos po, nung sabi niya, mayroon daw po akong ibibigay sa akin na employer, pero prinsesa daw po yung. Kaya nag-go po ako kasi sabi ko magandang employer kasi prinsesa po. so parang prinsesa ka rin, Opo. gano'n. Sa prinsesa yung magiging employer mo. Opo. And then, ano nangyari? Tapos pagdating ko po ng Saudi, doon ko po nalaman na illegal po pala yung aming trabaho doon. Yung para siyang agency na tatawag lang po yung employer na kailangan nila ng helper. So basically, pagdating mo doon, hindi ka, sabi natin, helper ng bahay, kundi naging sa agent ka, parang gano'n. Opo, ganun po. Ganun yung nangyari. Opo. Pero gano'n ka katagal sa ganong kalakalan? Bali, 1 year lang po, Pastor, kasi nung nabangga po yung sasakyan namin sa expressway, nung bumangga siya sa binakapader po, hindi po nila ako gusto ipagamot kasi illegal nga po yung aming trabaho doon. Kung Pero that malalaman- time, alam mo ng illegal. Opo, alam Pero ko na po. nagtuloy-tuloy ka pa rin. Opo. Nung katapos po na aksidente na yun, nagpasya po ako na tumakas kasi ayaw ko po yung sa trabaho na yun. Tapos nalaman po ng employer namin na tatakas ako. Kaya pinatawag ako tapos hinatid na lang niya ako sa agency. So, that time, bumalik ka ng Pinas. Saan ka ng next bansa nun? Dito na po, Pastor. Sa Hong Kong. Opo. Pero may gap ba na matagal na nag-apply ka abroad or mabilisan lang rin? Hindi po. Bali, 3 years po ako nagpahinga sa Pinas kasi na-trauma po ako dun sa... Nakaka-trauma kasi yun. Opo. Pero bakit Hong Kong yung next na napili mo? Ito lang po ang kaya ko applyan. Yun lang ang tingin ko dati. Dito lang ako kaya kasi hindi ko na gusto bumalik sa Middle Middle East. East, so Hong Kong lang talaga. Opo. And then, dito sa Hong Kong, gano'n ka nakatagal? Bali, 8 years na po. Nakailang amo ka na dito? 2 po. 2. Yung una, kamusta? Mabait po sila, galanti po sila sa akin. 1 year, 1 contract ka lang doon or
4 years po ako sa 4 years. kanila kasi Indian po kasi sila tapos hindi nila gusto na ang mga alaga ko po kasi pastor is malalaki na. So parang di na nila kailangan. Opo. So this time, 4 years ka na rin sa bago mong amo Opo. right now. Paano mo natagpuan yung health center dito? Kasi po doon po sa Maunshan po pastor. Mayroon po akong mga kaibigan doon na sabay-sabay po kami maghatid ng mga alaga namin sa school. Tapos po, nung nasa bus po kami, naririnig ko po sila nagkukwentuhan about dito sa health center. Tapos di ko po alam na basta lang po ako sumabat na isama nyo naman ako dyan. Tapos, So naging napakinabangan marites mo, no? So nakikinig ka ng kwentuhan ng iba. And then, opo. Tapos, yun na po, inaya na po nila ako dito. Tapos, yung una po, hindi po ako muna sumama. Tapos, hanggang pangatlo po nila ako inaaya. Kasi noon din po, pastor, hindi po, ano din yung financial ko po din, pastor, noon. Kaya, yung pangatlo doon, sumama na po ako dito. so that's the time na sumama ka na dito. Mga gaano ka nakatagal sa health center? Mga 1 year pa lang, di ba? 1 year pa lang po. So alam ko na hindi sa loob ng isang taon magbabago yung lahat. Yes. Hindi naman ganun, di natin pinapaasa yung tao na 1 year, magically magbabago yung lahat. Pero paano na nakakatulong yung health center in just 1 year? Paano nakatulong yung health center sa'yo? Sobrang marami ang naitulong po sa akin, pastor, ng health center kasi dito ko po, pastor, na tutunan kung paano ko labanan yung depression ko, pastor. So na-depress ka rin pala that Opo. time. So dito rin natanggap mo yung kalayaan, ganun. Sa ngayon, okay na yung kalooban. Okay na po. So yun yung reason kaya we invite you as well. Kayo pong nanonood ng program na ito, kayong depressed, kayo may financial problem, to receive yung counseling. Siguro umabot rin sa punto na ang dami nyo ng pinapakinggan advices kung sino yung papakinggan ninyo, anong dapat ninyong gawin, pero eventually hindi nagiging effective. Try nyo po yung advice naman ng Diyos para sa inyo. Visit yung help center natin at for sure marami po kayong matututunan. Just apply para po maiwasan natin yung mas malaking problema sa buhay ninyo. Okay? Sa mga next episode, marami pa tayong pag-uusapang mga kwento ng mga OFW dito sa Be Empowered program natin, Usapang OFW. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.